maiinit na balita ngayong tanghali. Preliminary investigation sa rave concert tragedy sa Pasay na ikinasawi ng 5 noong 2016, ipinagpatuloy ng DOJ. Ilang labor group muling nagprotesta laban sa bagong Labor Department order na nag-regulate sa halip na ipatigil ang contractualization scheme sa bansa. Pangulong Rodrigo Duterte magipagkita muna sa Vice Premier ng China ngayong araw bago tumudak ng Myanmar at Thailand para sa ilang araw na official visit. Panibagong exploration sa Benham Rice isasagawa ng pamahalaan upang tukuyin ang mga lugar na dapat na protektahan ng Pilipinas. At winner-take-all match ng Malacanang Kamao at PNP responders para sa corona ng UNTV Cup Season 5 sa Martes Idaraos sa Smart Araneta Coliseum. Magandang tanghali, ipinagpatuloy ngayong araw ng Department of Justice ang preliminary investigation sa close-up concert tragedy na ikinasawi ng 5 tao. Mula sa Maynila, makakausap natin sa telepono si Roderick Mendoza, live. Roderick. Yes, Flora, ongoing o nagpapatuloy sa ngayon itong preliminary investigation ng DOJ sa reklamo laban sa mga opisyal ng Unilever at organizers ng close-up concert sa Pasay City noong Mayo ng nakaraang taon. Kasong paglabag sa Article 365 ng Revised Penal Code o Criminal Negligence ang kinakarap ng mga respondent dahil sa kinauwiang trahedya ng concert kung saan 5 sa mga dumalo ang nasawi matapos makainom ng inuming hinaluan ng party drug. Pero sarado sa media itong ginagawang pagdinig sa ngayon at bago nga magsimula ang preliminary investigation kaninang alas 10 ay pinaalis na ang mga kawani ng media. Isa sa ating aalamin sa mga abogado ng mga complainant mamaya na si Attorney Ariel Radovan ay kung nadagdagan pa ang mga respondent sa kaso gaya ng una nilang sinabi noong nakaraang pagdinig. Dati naman sinabi ng NBI na may pananagutan sa trahedya ito ang opisyal ng Unilever at close-up. Dapat umanong tiniyak ng kumpanya na sapat ang kakayahan ng kinontratang organizer at security agency upang bantayan at pigilan ang pagpuslit ng illegal na droga sa naturang concert. So ngayon inaantabayan na natin yung paglabas nitong mga complainant at itong abogado ng mga respondent dito sa hearing room ng Department of Justice. Flor? Roderick Mendoza nagulat mula. Nanindigan ng Malacanang na walang ginawa si Pangulong Rodrigo Duterte na anumang paglabag sa saligang batas o anumang uri ng krimen upang mapatalsik ito sa pwesto. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ang sunod-sunod na issue kabilang na ang impeachment complaint ay tila bahagi ng coordinated o organisadong mga hakbang upang sirain ang kredibilidad ni Pangulong Duterte at pabagsakin ang kanyang administrasyon. Well, it just seems rather dramatic that everything seems to be so coordinated at this stage, with acts of trying to discredit the administration and trying to throw it in doubt. Maging ang pagtuligsa ni Vice President Leni Robredo sa Pangulo sa international community ay hindi rin anya maituturing na nagkataon lang. Events like these seem to be too well coordinated as to just be coincidental. Itinanggi naman ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano na bahagi lamang ng planong destabilisasyon sa Duterte admin ang pagsasampa niya ng reklamong impeachment. Dapat maliwanag ho tayo dyan. Pag ikaw ba ay nag-criticize sa mga pulisiya at actuations ng gobyerno, yan ba ay destabilization? Samantala, hindi naman nababahala ang Malacanang sa mga pangyayaring ito at bagkos na nawagan sa publiko na mag-focus na lamang sa nation building at huwag magpaapekto sa pag-iingay ng oposisyon. There's so much noise coming from the outside circles, and it just shows a sign of, the sign of lack of unity and stuff like that. But it would all help us if we just bear the brunt together. I think we should just grow up. Ipinauubaya na ng Malacanang sa mga mambabatas ang kahihinat na ng impeachment complaint at nagbigay ng garantiyang walang gagawing pagmamanipula ang punong ehekutibo kahit sa kanyang mga kaalyado sa Kongreso. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Samantala, ilang senador ang nanawagan na igalang at sundin ang dalawang kapulungan ng Kongreso ang proseso ng impeachment na inihain laban kay Pangulong Duterte. Narito ang ulat ni Joyce Balancio.
Umaasa ang ilang senador na magiging patas ang Kamara sa pagdinig ng impeachment complaint na inihain ng Magdalo Party List laban kay President Rodrigo Duterte. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, dapat ipakita ng lower house na magiging makatwiran sila sa pagtingin sa merito ng reklamo sa kabila ng mga kumukwestiyon sa pagiging independent ng Kamara. Inaasahan rin niya maging si House Speaker Pantaleon Alvarez ay mananatiling patas kahit pa sinabi niyang isang stupidity ang reklamo laban sa Pangulo. I am hoping na they will rise to the challenge ng yung tinatanong nyo, fair na paghusga sa merito ng impeachment complaint at aasahan ko yung kanila ring maayos na aksyon sa prosesong iyan. Habang sinabi ni Senator Joseph Victor Ejercito na wala sa tamang panahon ng impeachment, naniniwala naman si Liberal Party President Senator Francis Pangilinan na sang-ayon man sila o hindi sa reklamo laban sa Pangulo, dapat galangin ng buong Kongreso ang proseso ng impeachment dahil naaayon nito sa konstitusyon. Good luck message naman ang ipinabot ni Senator Panfilo Lacson sa Magdalo Party List na ngayon mangangailangan ng maraming suporta mula sa mga kongresista at mga senador upang mapatalsik sa pwesto ang Pangulo. Para naman kay Senator Sherwin Gatchalian, dapat pag-aralan mabuti ng Kongreso ang merito bago magdesisyon kung totoong may paglabag ang Pangulo sa saligang batas. What happens here, yung Kongreso, titignan yung mga ebidensya, titignan yung complaint, at titignan kung merong basis yung complaints. Bilang bahagi naman ng Magdalo Party List, sinusuportahan ni Senator Antonio Trillanes IV ang paghahain ng kanyang partido na impeachment complaint at sinabing ito ang huling venue para harapin ng Pangulo ang mga alegasyon laban sa kanya. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Ipinahayag ng Malacanang na hindi incursion o intrusion ang ginawa ng survey ships ng China sa Benham Rise noong nakaraang taon. Nilinaw rin ng Malacanang na magsagawa o ay nagsagawa lamang ng survey ang mga barko ng China sa lugar sa pahintulot na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi rin ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na hindi magkasalungat ang mga naging pahayag ni Pangulong Duterte at Defense Secretary Delfino Lozana at Department of Foreign Affairs sa Benham Rise issue. I have a statement. I can give it to you later. I can't seem to find it. But basically, there was no exclusion. There was no conflict. It was just a question of referring to separate matters at the same time. Samantala magsasagawa ng panibagong exploration ang pamahalaan sa Benham Rise sa kalagitnaan ng taong kasalukuyan. Layunin na exploration at tukuyin ang mga lugar na idineklarang protected areas ng Pilipinas. Narito ang report ni Ray Palayo. Nasilayan na ang ganda ng Benham Rise sa isinagawang exploration ng pamahalaan noong May 2016. Ang Benham Bank ang pinakamababaw nitong bahagi na bagamat maliit lamang ang sukat ay hitik naman sa makukulay na mga coral at iba't ibang uri ng isda. Yung form ng corals doon, folio siya lahat. Unlike yung shallow reef natin na reefs na puro combination ng folios and branching. So ito, parang puro siya mga repolyo yung itsura niya. There should be more research and exploration, not just in Benham Bank, but in the entire Benham Rise region. Sa second quarter ng 2017 ay nakatakdang muling magsagawa ng exploration ng pamahalaan sa Benham Rise sa pangunguna ng BFAR at Biodiversity Management Bureau ng DNR kasama ang ilang NGO. Ayon kay Director Teresita Mondita Lim, maaari din itong magbigay proteksyon sa Pilipinas upang mabawasan ang epekto ng climate change. Dahil yun is part of our eastern seaboard, yung vast coral reef doon sa deep sea coral areas, tsaka yung formations dun sa area, actually also help buffer the Philippines from impacts of climate change and other disasters arising from the Pacific Ocean. Sa ngayon ay may binubuo ng management framework ang BMB upang mapangalagaan ang Benham Rise. Habang sa Senado naman ay isinusulong ang pagbuo ng Benham Rise Development Authority. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tinukoy ng bagong Acting Secretary ng Department of Foreign Affairs Enrique Manalo ang mga hakbang na kanyang isasagawa sa kanyang paghaharap sa media kahapon. Narito ang ulat ni Leslie Longboat. Sa pagharap ni Foreign Affairs Acting Secretary Enrique Manalo sa media kahapon, tinalakay niya ang mga prioridad ng kagawaran sa ilalim ng kanyang pamamahala.
Inisa-isa ni Manalo ang mga itinuturing niyang urgent interests ng bansa. Una na rito ang epektibong pamamahala ng teritoryo nito. The Philippines is an archipelagic and seafaring nation, and her progress is firmly connected to her waterways and sea areas. This affects our nation's security and defense posture. Effective governance runs the gamut from securing the nation's territory to effectively policing our waterways and to ensuring the health of our marine resources. Bukod dito, mahalaga rin ani ang paigtingin ng seguridad sa mga kritikal na infrastruktura ng bansa, kabilang na ang transportasyon, power, banking at military mula sa mga panlabas na panganib. Dapat rin ani ang masiguro ang kapakanan ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Dagdag pa ni Manalo, kinakailangan rin palakasin ang kapasidad ng bansa sa pamamagitan ng edukasyon at teknolohiya upang makalikha pa ng mas maraming trabaho. Tinalakay rin ni Manalo ang kahalagahan ng pagpapanatili ng maayos na relasyon sa iba't ibang mga bansa. Nang tanungin naman sa issue ng pagpayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na magsagawa ng research on China sa Benham Rice, No, I don't know how accurate this. I just read about that in the papers. What I am definitely sure, as I just mentioned, is that first of all, China has reaffirmed that the Philippines has sovereign rights over the Benham Rice area. I think their official spokesman said this, and that the president has in fact given instructions for patrols in the Benham Rice area. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Makikipagtulungan ang bansang Australia sa mga bansa sa Timog Silangang Asya upang mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Narito ang report ni Marge Pelayo. Sa kanyang pagdating sa bansa kahapon, sinabi ni Australian Foreign Minister Julie Bishop na tutol ang Australia sa anumang reklamasyon at militarisasyon sa South China Sea dahil lalo lamang nitong pinatitindi ang tensyon sa gitna ng magkakaratig bansa. Malakian niya ang bahagi ng naturang karagatan sa paglago ng kalakalan sa rehiyon. Australia opposes the scale of reclamation and reconstruction that has occurred, and we certainly do not support militarisation by any party of the islands and the island features in the South China Sea, because it would raise tensions, it would raise the prospect of conflict, and so we want to see a de-escalation of tensions in the region. We have a deep interest in the South China Sea, not a claimant state, but the majority of our trade with North Asia and beyond is through the South China Sea. Nanawagan ito sa mga nag-aagawang bansa na resolbahin ang sitwasyon sa mapayapang paraan. Ipinahayag rin ng opisyal na nakikipagtulungan ang Australia sa mga bansa sa rehiyon upang puksain ang lumalaking puwersa ng mga kasapi ng mga militante na impluwensyado ng Islamic State, kabilang na ang Abu Sayyaf Group. Nakipagpulong si Bishop kay Acting Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo kaugnay ng usapang pangseguridad at pangkalakalan. Ngayong araw naman ay nakatakda itong makipag-usap kay Pangulong Duterte sa Davao City. Marge Pelayo, UNTV News and Rescue, Philippines. Magsasagawa ng opisyal na pagbisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa Myanmar at Thailand ngayong weekend. May report si Rosalie Cos. May official visit si Pangulong Rodrigo Duterte sa Myanmar at Thailand mula March 19 hanggang 20. Makikipagpulong ito kina Myanmar President U Tin Kyaw at Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha. The President and Thai Prime Minister General Prayut Chan-o-cha are scheduled to hold a bilateral meeting where they are expected to discuss issues of mutual concern, including political, economic, agriculture, energy, education, and defense cooperation. Mga kasunduan sa usapin ng agrikultura, science and technology, energy, education at economic cooperation ang posibleng pirmahan sa pagitan ng Pilipinas at Thailand. Subalit wala namang inaasahang pagtitibayang agreement ang bansa sa Myanmar. Kapwa rin bibisitahin ni Pangulong Duterte ang Filipino community sa Myanmar at Thailand. May 1,800 Pilipino sa Myanmar, samantalang 16,000 naman ang nasa Thailand. Samantala, nasa Pilipinas naman ngayon si Chinese Vice Premier Wang Yang para sa 3 araw na pagbisita. Dadalo ito sa ASEAN-China Year of Tourism at Business Forum sa Manila, habang sa Davao City naman ito magka-courtesy call kay Pangulong Duterte at makikipagpulong sa mga economic manager.
the Vice Premier's visit will build on the momentum of President Duterte's state visit to China in October last year. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Susunod. Labor groups tutol sa bagong Labor Department order tungkol sa contractualization sa bansa. Provincial Bus Transport Terminal sa Coastal Mall sa Baclaran, ililipat na ng MMDA sa Pasay simula sa Abril. At isa patay sa banggaan ng minibus at oil tanker sa Mariveles, Bataan. Inaasahan na isasagawang balasahan sa command group ng Philippine National Police sa susunod na linggo dahil sa pagreretiro ng pangalawa sa pinakamataas na pwesto sa ahensya. Mula sa Camp Crame, nasa linya ng nasa makakausap natin sa pamamagitan ng telepono si Leia Ilagan live. Leia. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Nakaabang na nga ang balasahan sa pambansang pulisya anumang araw mula ngayon. Kasunod nga ito ng pagre-retiro mamayang hapon ni Deputy Director General for Administration Francisco Oyami. Siya ang ikalawang pinakamataas na opisyal sa PNP, sunod kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP spokesperson, Police Senior Superintendent Leonardo Carlos, aakyat sa ikalawang pwesto si Deputy Chief for Operation Police Deputy Director General Ramon Apolinario na siyang ikatlo sa pinamataas na pwesto ng PNP. Magiging third man o Deputy Chief for Operation naman si Police Deputy Director General Fernando Mendez na ngayon ay may hawak ng posisyon ng ika-4 na pwesto sa PNP, ang the Chief Directorial Staff. Dahil dito, mababakante ang dating niyang posisyon na TCDS at kandidato aniya dito ang mga mista o yung mga kaklase ni General Bato na pinangungunahan niya ni na Police Director Archie Gamboa, na kasalukuyang hepe naman ng Directorate for Controllership, at Police Director Ramon Purivanan na nasa DPRM o yung Directorate for Personnel Records and Management. Sa Lunes, Floor, ay inaasahang i-anunsyo na ni Bato ang mga pagbabago sa command group ng pambansang pulisya. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, Leia Ilagan, nagulat mula sa Camp Crame. Question ng mga labor group ang nilagdaang bagong pulisiya ni Labor Secretary Silvestre Bello kahapon tungkol sa contractualization. Ito ang report ni Mirasol Abogadil. Nilagdaan na kahapon ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang Department Order No. 174 kung saan nakapaloob ang mga patakaran sa pagguha ng mga manggagawa at empleyado sa bansa. Tumagal ng 9 na buwan ang konsultasyon, dialogo at pagpupulong ng Department of Labor and Employment, labor groups at mga employer sa bansa bago magawa ang kautusan. Paglilinaw ng kalihim, base sa Labor Code, wala sa kanyang discretion ang tuluyang pagpigil sa lahat ng uri ng kontraktualisasyon at fixed-term employment sa bansa malibang amyendahan ang batas. Under the law, I can regulate contractual and subcontractual arrangement. But I can also prohibit labor-only contracting. Pero yung mga legitimate contracting and subcontracting, I cannot prohibit. That is for Congress to prohibit. Dismayado naman ang mga grupo ng mga manggagawa dahil hindi nila talagang tuluyang nawakasan ang problema sa kontraktualisasyon. We'll try to seek audience again with the President and tell him, hey, this is not your campaign promise. Hey, this is not your instruction. Why the gall of the present leadership of the Department of Labor contradicting or contravening the instructions made by the President? Tiniyak naman ni Bello na ang mga nakapaloob sa bagong department order ay alinsunod pa rin sa mandato ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ilalim ng bagong kautusan, mahigpit na ipinagbabawal ang labor-only contracting, contracting out of job or work through an in-house agency, repeated hiring by the contractor o subcontractor of employees under an employment contract of short duration o ang pag-hire sa isang manggagawa sa loob lamang ng ilang buwan o ang endo. Yung sinasabi ng ating Pangulo na ayaw niya ng endo, ayaw niya ng contractualization, what he was referring to is yung illegal and unlawful contractual arrangement. So, it's still in line with the President's
marching orders. Kasabay ng pagpapatupad ng department order, paiigtingin naman ng DOLE ang inspeksyon sa mga kumpanya at mga business establishment upang matiyak na ibinibigay ng mga ito ang nararapat na benepisyo at pribilehiyo sa mga manggagawang Pilipino. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Inaasahang lalagdan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order para sa nationwide smoking ban anumang araw mula ngayon. Muli, narito ang report ni Mirasol Abogadil. Handang-handa na ang Department of Health sa pagpapatupad ng nationwide smoking ban na inaasahang lalagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte anumang araw. Ayon kay Health Secretary Pauline Jean Obial, mayroon nang nabuong implementing rules and regulations kaya agad itong ipai-implement. We're positive that it will come out anytime soon, within the week. After 15 days of publication of the IRR, it will be implemented. Ilang probisyon na rin aniya ang ginawa ng legal team sa EO upang matiyak na aakma ito sa Republic Act 9211 o ang Tobacco Regulations Act ng Pilipinas. The executive order has been given to the President on March 7. We had a cabinet meeting on March 6. I tried to follow up last Monday and it's still with the Office of the President and undergoing final revisions. Ayon sa Department of Health, ang ordinansang ito ay pagprotekta sa kalusugan ng mga non-smokers sa Pilipinas at iparating ang mensahe sa mga naninigarilyo na maging sila ay biktima dahil sa mga sakit na maaaring idulot ng sigarilyo kapag hindi tuluyang itinigil ang paggamit nito. Matatandaang ang mandato ng Pangulo ay alinsunod din sa EO sa ipinatupad na ordinansa sa Davao City noong siya ay alkalde pa lamang na 100% smoke-free environment sa mga pampublikong lugar. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Bagamat pabor ang mga driver at bus operator sa paglilipat sa Southwest Integrated Provincial Transport Terminal, tinututulan naman ito ng maraming pasahero. May report si Joannan. Inilipat na ng Metropolitan Manila Development Authority sa bagong lokasyon ang Southwest Integrated Provincial Transport Terminal na kasalukuyang nasa Coastal Baclaran, Parañaque City. Simula sa April 4, 2017, sa HK Sun Plaza na ito matatagpuan sa may Macapagal Boulevard at tatagos ng Rojas Boulevard, Buendia at EDSA. Sakop nito ang lahat ng mga bus na may biyaheng Cavite at Batangas. Gayon din ang mga city buses na nagsasakay ng mga pasahero sa naturang terminal. Number one, lalapit yung commuters natin doon sa Manila and to EDSA and to Buendia. Number two, makakatipid ang MMDA ng more than 1.5 million dahil lupa po namin ito. Suportado naman ng bus operators at drivers ang hakbang na ito ng MMDA dahil mas magandaan nila ang bagong lokasyon at mapapadali nito ang pagkukommute ng mga pasahero. Matumalo ang pasahero dito, nakakaawa po yung mga namumuhunan. Katulad yan, pumipila ho mga 1 oras bago mapuno. Pero yung paglipat po namin doon, pabor ho sa amin yan. Yung dating site, yung Coastal Mall, kung ating tawagin, ay hindi naman po talaga very viable and very passenger friendly yung structure na yon. Subalit may ilang pasahero ang hindi sang-ayon sa paglilipat ng terminal. Malayo po eh. Kaya mas okay na po dito. Ito parang mas malapit ito sa amin kasi dito lang po kami sabay namin pagbaba po namin ng jeep. Tatawid na lang po kami ng overpass. Terminal na po. Mas malapit to. Mas kung lalayo pa, mas mahirap po. John Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Pinag-aaralan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang panukalang congestion pricing sa mga sasakyang dumaraan sa EDSA. Sa ilalim ng panukala, sisingilin ng MMDA ng traffic congestion fee ang lahat ng pribadong sasakyan na dumaraan sa EDSA habang exempted naman dito ang lahat ng pampublikong mga sasakyan. Ayon kay MMDA General Manager Tomas Orbos, hango ang sistemang ito sa umiiral na batas trapiko na sa Singapore kung saan nabawasan ng 45% ang problema sa trapiko mula nang ipatupad ito.
Nagsasagawa ng roadshow ang Clark International Airport sa iba't ibang probinsya sa Northern Luzon na naglalayong i-promote ang paliparan. Mula sa Nueva Ecija, nasa linya ng telepono si Joshua Antonio, live. Joshua. Lakay, mas pinagting ngayon ng Clark International Airport ang kanilang kampanya upang may pakilala ang paliparan at maging ganap at pangunahing paliparan ng mga kababayan natin sa Northern at Central Luzon. Nagsagawa ngayong araw ng roadshow ang Clark Airport dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Layunin nito na may paunawa sa mga stakeholders sa mga nangyayaring pagunlad sa airport, mga pasilidad nito at maging ang mga flight services meron ito. Sa Clark International Airport, kaya makapag-accommodate ng 33 eroplano sa umaga habang 26 naman sa gabi. Mahigit 2 milyong pasahero ang kayang accommodate ng paliparan kada taon. Base sa pag-aaral ng pamunuan ng Clark Airport, sa mahigit 30 milyong pasahero na gumagamit ng Manila International Airport kada taon ay 10 hanggang 12 milyon ay nanggagaling sa Northern at Central Luzon. Kabilang sa mga kasama sa roadshow ay ang mga travel agency, hotel and restaurant management at LGUs. Nauna na nagkaroon ng roadshow sa Baguio City at Dagupan City. Lakay. Maraming salamat, Joshua Antonio. Nag-ulat mula sa Nueva Ecija. Isa na suwi sa panggaan ng oil tanker at minibus kaninang alas 6 na umaga sa Mariveles, Bataan. Ang sa ulat, maraming pasero ng minibus ang nasugatan, nakagandamang isinugot sa pinakamalapit na pagamutan. Kinilala ng pulisya ang nasuwi na si Felix Sandigan, driver ng oil tanker. Nasa kustudiya na ng pulisya ng Mariveles ang driver ng minibus na kinilala si Ronald Ramos. Ayon sa mga nakasaksi sa aksidente, matuloy na takbo ng minibus na nagmula sa Balanga City na mabangga ang oil tanker na magkakarga sana ng langis sa barangay Alas Asin. Nagdulot ng trapiko ang naganap na aksidente sa lugar. Pariing tinututulan ng kilusa Mayo 1 kay KMU ang bagong Department Order ng DOLE tungkol sa contractualization. Mula sa Maynila, nasa linya ng telepono si Aiko Miguel, live. Yes, Aiko. Yes, magandang tanghali. Kanina ngang umaga ay nagtipon-tipon ang grupong Kilusang Mayo 1 sa harap ng tanggapan ng DOLE upang ipakita ang kanilang mariing pagtutol sa bagong labas sa Department Order 174 na DOLE on Contracting, Department Order on Contracting and Subcontracting. Ngayon namang tanghali ay muling nagtipon-tipon ang mga labor groups sa Mendiola sa pangunguna naman ng Gabriela at ng Migrante International. Mariing din nilang tinututulan ng bagong Department Order number 174 Series of 2017 dahil sa pagkakapirma nga nito kahapon at nilagdaan na ni DOLE Secretary Silvestre Bello III. Galit nilang ipinahayag ang kanilang mga hinaing lalo na't ang mga miyembro ng mga Migrante International ay nakabalik sa Pilipinas mula sa pagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Ngunit wala pa rin trabaho ngayon sa Pilipinas dahil sa kakulangan ng mga employment o trabaho at sa paglaganap anya ng kontraktualisasyon. Umaasa nila sila na mabubuwag na ang mga polisiya ng kontraktualisasyon, ngunit regulasyon lang naman pala ang kayang ibigay sa kanila ng pamahalaan. Kontesta ng mga ito na hindi naman tuluyang mawawala ang kontraktualisasyon sa bansa kundi regulasyon nga lamang. Matatandaan kahapon naman nilinaw na ng kalihim ng labor sector na wala sa kanyang diskresyon ang pagpapatigil ng lahat ng uri ng kontraktualisasyon at fixed-term employment, malibang amyendahan ng ilang batas kaugnay ng labor code. Sinisiguro din naman ng DOLE na mas maigting ang kanilang magiging inspeksyon sa mga kumpanya at business establishments upang masiguro na lahat ng mga empleyado ay magiging regular at hindi ma-hire ng ilang buwan lamang o ang tinatawag na endo. Mula dito sa Mendiola, balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Aiko Miguel. Nag-uunat mula sa Maynila. Pag-aaralan ng Laguna Lake Development Authority ang bagong carrying capacity at zoning ng Lawa. At mula sa Quezon City, nasa linya ng telepono si Ray Palayo, live. Ray. Nilinaw ng Laguna Lake Development Authority o LLDA na hindi lahat ng mga istruktura sa lawa ng Laguna ay aalisin. Ayon kay LLDA General Manager Jaime Medina, pinag-aaralan na nila ngayon ang bagong carrying capacity upang mas matukoy kung ilang ektarya lamang ng mga fish pen at fish cages ang mananatili sa lawa. Ang kabuuang sukat ng lawa ay nasa 70,000 ektarya at ang kasalukuyang itinakdang carrying capacity nito ay 10%. Subalit ayon kay Medina, hindi ito scientific o walang konkretong basihan. Sa Abril ay uumpisa ng alisin ang mga istruktura na walang kahit anumang permit, mga nasa navigational lane o dadaanan, lampas sa sukat, mga di nagbabayad o may utang,
at ang mga nakalabas sa fish pen at fish cages belt o designated areas. Hindi naman makakasama ang mga fish cages na may sukat na 1 hektarya pababa na pag-aari ng mga ordinaryong mangingisda. Uumpisahan rin ngayon ang 1 taong moratorium o umiirot pa rin ngayon ang 1 taong moratorium o hindi pagbibigay ng permit ng LLDA sa anumang fish pen at fish cages sa lawa. Pagkatapos ng moratorium sa Disyembre ngayong taon ay bibigyan naman ng priority sa lawa ang nasa 22,000 mga lehitimong mangingisda. Magpapatupad din ng bagong zoning ang LLDA upang maisaayos ang magiging latag ng mga estruktura at huwag itong makaharang sa mga itinakdang daraanan. Tinatayang nasa 50 milyong piso ang mawawala sa LLDA dahil sa moratorium o di pag-i-issue ng permit at 20 milyong piso naman para sa gastos sa demolisyon ng mga estruktura sa lawa. Tiniyak ng LLDA na hindi magkakaroon ng shortage sa supply ng isda sa Metro Manila at mga karating lalawigan dahil hindi lahat ng fish pen at fish cages ay aalisin. Bakay? Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat mula sa Quezon City. At yun naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Deb Riveral mula sa Cebu City. Mayong udto, Deb. Yes, daghang salamat lakay ug mayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nakalain-laing dapit sa Pilipinas. Gibutyag ni Police Regional Office 7 Director Police Noli Talinio nga nangarmas na sab ang mga pusher sa Central Visayas subay sa pagpatuman sa Upland Double Barrel Reload. Kini ang report ni Gladys Tuwabi. Kauban sa pagpatuman sa Upland Double Barrel Reloaded, nagsugod na sab ang mga drug suspect sa probinsya nga armasan ang ilahang mga kaugalingon. Matud kang Police Regional Office 7 Director Noli Talinio nga giingong namalit na sab ang mga drug pusher ug mga pusil aron protektahan ang ilahang negosyo labaw na nga magpagawas kini og dagkong kantidad sa droga. Pahimangno ni Talinio sa mga kauban niyang pulis nga magdoble sa pag-amping sa ilahang operasyon. Samtang gikonsiderar usab sa Cebu Provincial Police nga pangayoon ang tabang sa self-confessed drug lord Fred Sabalones aron mutahan ang uban pang drug lord sa Central Visayas. Mahinumdumang gibutyag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang Cebu City ang adunay pinakataas nga drug rate sa nasud. Matud kang Cebu Provincial Police Office Director Police Senior Superintendent Eric Noble, pinaagi ni ini ilang mapamatud-an kung tinuod nga ni hunong nasi sa Balones sa iyang mga sayop nga kalihukan. Kasi kung nagbago, baka pwede ko siyang imbitahin na kumbinsihin pa yung mga ibang drug lord. Baka effective yun yung kanyang nangyari sa buhay niya. Di ba? So nang sa ganun, hindi na tayo maghanapan, di ba? Nang nagtatago. Andam sab ang mga pulis nga bantayan ang mataglihok ni Sabalones. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Gi-turnover na sa 55 ka pamilya ang mga pabalay nga gitagana sa United Nations Development Program o UNDP sa mga biktima sa bagyong Yolanda sa Tacloban City. Ani ang report ni Jeneline Gakit. Makalabay lahin sobra tulo ka tuig, nakabalhin na ha permanent shelter ang 55 nga pamilya nga benepisyaryo ha pabalayhan United Nations Development Program o UNDP ha barangay Kabalawan, Tacloban City. Mas haluag kinguti-ay ang permanent housing hini kumpara ha iba nga pabalay kay nagkakantidad ang kada usa ka units in 350,000 ngan may sukol nga 35 square meters nga pwede butangan hinduwa nga kwarto ha sakub. Nagpasalamat si Deputy Country Director Enrico Gaviglea ha mga beneficiaries kay timos nga naghulat ang mga inihabang houses ug sa permanente nga makabalhin ha ira permanente nga urukyan. Thank you very much for it. We hand over this to you. I think you're ready to cover some time back as well. So please keep going, and this is sustainable. So it means that they has to remain in the way we actually leave it back. So
enjoy your new housing. Dugang panigabigleya, may kalugaringon na nga wiring sin kuryente ngan tubig ang mga balay. Samtang nagpapadayon pagihapon ang proyektohan DPWH ang mga karsada ngan community centers sa resettlement area. Labotin pabalay, gintagan gihapon ang kada pamilyahin panegosyo para makapagtikang utro ang mga ini. Ang amon livelihood, gintagan kami gihaponan UNDP, ang tanan nga 55 beneficiaries. May ada kami fish binding 20,000 ang worth. Tapos ang buy and sell amo adtuin may ada umabutin 11,000, may 10,000. Dako liwatan pagpasalamat ang mga pamilya habulig nga iginhatag haira. Malipayon ako nga nanganhi ako amo nga. Kay dako talaga pinagkaiba hiton talaga imo na good. Jeneline Gaki ta UNTV Notisya ngan bulig, Tacloban, Leyte. Pagahimuon ang 15 kaadlaw nga dry run sa lokal nga kagamhanan sa Zamboanga sa bag-ong rerouting scheme nga ipatuman sa dakbayan aron matun-an kung epektibo kini. Si Dante Amento sa maong report. Ay prinsipya yan na Lunes el dry run del gobierno local del Ciudad de Zamboanga para na nuevo traffic rerouting scheme que ay implementa na ciudad que objeto para minorar el bulto del tráfico. Na nuevo sistema ay implementa el one-way street policy na 18 Mayor Camino. Ay implementa este prinsipyo a las 7 del aga hasta a las 8 del noche cada día. Fuera lang si holiday. Ay tarda el dry run dentro de 15 días. Hindi pa ay kuhe con el mga violador na nuevo traffic scheme pero ay dali kanila abiso. Per EO, there will be a 15-day dry run period. Once concurred by SP, the timeline is we bring out the signages on Wednesday, info drive through PIO. Ay encabeza el Zamboanga City Police Office el implementación del rerouting scheme junto con el mga personajes del Highway Patrol Group. Con este ay ayuda también el mga oficiales de barangay como el mga barangay tanod. The Police Station 11 is ready to handle the new traffic scheme. Based on the initial assessment, we will be deploying 26 personnel to major intersection. Dante Amento, UNTV Noticias, Eriscate, Ciudad de Zamboanga. Gipakita sa lokal nga kagamhanan sa Davao City ang historya og likas na yaman sa dakbayan pinaagi sa parada Davaoenyo subay sa pagsaulog sa ika-80th araw ng Davao. Si Janice Enhente ang mahatod sa mga detalye. Nahimong masadya ang pagsaulog sa parada Davaoenyo nga gihimo kagahapon sa Rizal Park, Davao City kadungan sa pagselebrar sa ika-80th araw ng Davao. Libuhan ka mga Davaoenyo ang miapil og nagpakita og suporta sa pagselebrar. Miabot sa sobra 300 ka mga grupo gikan sa nagkalain-laing departamento sa lokal na kagamhanan, mga eskwelahan, establishmento ug mga pribado nga sektor sa syudad ang miapil sa parada. Labing gilauman sab sa mga nananaw ang 8 ka mga maanyag nga floats nga nagpakita og imahe sa kasaysayan sa Davao ug mga hiyas og gipanghambog sama sa durian, agila, waling-waling ug uban pang mga likas na yaman sa syudad. Oh, that's true. No? That's one of the additional parang value added natin sa parade, araw ng parada for this for the 2017. Actually, when it was brought up, when the idea was brought up with the mayor, she really wanted it because 80 years is a milestone for the city of Davao. So it's only fitting that maging aware din yung mga Davaoenyos kung ano yung history behind it. Kauban sab sa parada ang nagkalain-laing tribo o gipakita ang nagkalain-laing tradisyonal na mga sanina. Ingon usab, gipakita sa security forces sa syudad ang ilahang mga ginagamit sa pagdepensa o pagprotekta sa seguridad. Agaw pansinsab ang duha ka FA-50 fighter jets sa Philippine Air Force nga nagabalik-balik sa panganod sa syudad aron ipakita ang pagsuporta niini sa selebrasyon. I find it great. It's wonderful. The people and the music and the drums and the dogs and it's great. I've been to Kadayawan here a couple of times over the years, but this is the first time at this time of year. I love it. I love it. It's really long. Mula sa Davao City, ako si Janice Enhente. Og kana ang mga
balita ang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, ako si Deb Riveral. Maayong udto. Daghang salamat, Deb Riveral. Susunod. Tatanghaling kampiyon ng UNTV Cup Season 5 malalaman na sa Martes sa pagsasagupa ng Malacanang Kamao at PNP Responders sa Smart Araneta. Mahigit 100 residente inaresto sa Parañaque City dahil sa paglabag sa curfew at iba pang ordinansa. At pamumukadkad ng cherry blossom sa Washington, D.C. posibleng mapaaga dahil sa naranasang snowstorm sa Amerika. Sa Martes na malalaman kung alin sa Malacanang Kamao at PNP Responders ang tatanghaling kampiyon ng UNTV Cup Season 5 sa kanilang paghaharap sa Game 3 sa Smart Araneta Coliseum. May report si Mirasol Abogadil. Dumagundong ang buong Pasig Sports Arena nang unang magsagupaan para sa Best of 3 series ng UNTV Cup Season 5 Finals ang 3-time runner-up PNP Responders at ang Season 3 runner-up Malacanang Kamao, kung saan tinalo ng Malacanang ang PNP sa score na 82-81. Mas lalong naging intense ang hiyawan ng fans ng magkabilang koponan sa makapigil hiningang Game 2 noong Martes sa Smart Araneta Coliseum, kung saan ang Responders naman ang nagwagi sa score na 67-61. Kaya naman sa darating na Martes, excited na ang supporters ng PNP Responders at Malacanang Kamao. Ito na ang ikalawang beses na tatangkain ng Malacanang team na makuha ang kampyonato sa natatanging liga ng mga public servant. Kaya nila yung natalo na nila una. Panalo yan next. Sa last game nila, champion yan. Sa lahat po ng nanonood ng UNTV, please support Malacanang Kamao. Makikita nyo po talaga yung teamwork, yung pagkakaisa nila na manalo dahil gusto nilang may matulungan. Para sa mga batang may cancer, let's go Kamao. On Game 3, kita-kita tayo dito, March 21, 7 p.m. Wear red for Malacanang Kamao. Kumpiyansa naman ang mga supporter ng team ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na sa ika-4 na pagsalang sa hardcourt ng UNTV Cup ay makukuha na nila ang championship title. Galingan pa nila, tapos lakasan pa nila yung depensa para mapanalo nila, lalo maging championship! Sabi ko na kanina, yung defense na nagpanalo, sabi ko na yung defense. At napakaganda ng game na to. Abangan natin yung Game 3. Sigurado, magka-champion na ang PNP. Makikita nila yung intensity ng paglalaro ng mga miyembro ng PNP Responder and yung fast pacing na ginawa kanina. Labis naman ang pasasalamat ng iba't ibang personalidad na nanood ng UNTV Cup Finals at nagpahayag ng paghanga sa konsepto ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Rezon. Kuya Daniel, matagal nang sumusuporta yan sa PNP at sa lahat po na organisasyon ng ating government agency. At ito po ay napakagandang isa pong venue para magsama-sama po ang lahat. Congratulations UNTV for hosting this kind of event and sana tuloy-tuloy ito, no? And maganda yung ganitong projects nyo. Thank you for such a very organized league. We hope and pray for the success of the league and of course service to our people. Sa susunod na linggo, March 21, ang nakatakdang do-or-die game ng UNTV Cup Season 5 Finals ng Malacanang Kamao at PNP Responders sa Smart Araneta Coliseum alas 7 ng gabi. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Inaasahan na aabot sa mahigit sa 10,000 atleta ang kalahok sa palarong pambansa na magsisimula sa Abril 23 sa San Jose, Antique. Narito ang ulat ni Leslie Longbowen. Nilagdaan na kahapon ng mga kinatawan ng Department of Education at lokal na pamahalaan ng Antique ang Memorandum of Agreement para sa 60th Palarong Pambansa ngayong taon. Ayon sa kagawaran, tiyak na ito'y magiging kaabang-abang. Ito po ang isa kung hindi po sa pinakamagandang inaasahan po nating palarong pambansa sa kasaysayan ng kagawaran ng edukasyon. Ang
Ang unang multi-sports event para sa mga student-athlete ay isasagawa sa San Jose Antique mula April 23 hanggang 29 kung saan may mga ipatutupad na pagbabago. Since 1948, ngayon lamang po tayo magbibigay ng parangal sa isang produkto ng palaro. Isa pa pong bago ay yung demo sports po natin. Aero gymnastics at yung dance sports. Yung dating demo sports, magiging regular sports. Yung wushu, wrestling, futsal, and billiards. Magiging bahagi na po ito ng medal tally para malaman kung sino po ang magiging overall champion. Nasa 10 hanggang 12,000 mga atleta ang inaasahang makikiisa sa palaro ngayong taon. Samantala, tiniyak naman ng kagawaran na ginagawa nila ang lahat upang masiguro ang kaligtasan ng mga kalahok sa palaro. Kinausap po natin hindi lamang po yung provincial leadership po ng PNP at ng AFP, kung hindi po yung buong Region 6, ma'am, na mayroon pong sasama halimbawa sa bawat bus na kung saan nandoon yung ating mga manlalaro mula po sa anumang port iyon patungong lalawigan ng Antique. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Department of Education. Mahigit na 100 ang naaresto ng Parañaque City Police sa sinagawa nilang one-time, big-time operation laban sa mga lumalabag sa curfew at iba pang mga city ordinance. May report si Azer Kadapan. Umabot sa 148 individual ang hinuli ng Parañaque Police sa Marsville, Sampaloc Street at 4th Street Barangay BF Homes kagabi. Karamihan sa mga inaresto ay nahuling nagiinuman sa kalsada, mga menor de edad na lumabag sa curfew hours, may mga standing warrant of arrest, walang damit pang itaas at nagsusugal. Dinala ang mga ito sa Parañaque Police Station at pinapili kung ikukulong o magpupush up na lang bilang warning sa kanilang unang paglabag. Ayon kay Parañaque City Chief of Police Senior Superintendent Jemar Modiquillo, magpapatuloy ang ganitong operasyon hanggat hindi natututo ang mga residente na sumunod sa mga batas. Hanggat hindi nararamdaman ng mga tao dito sa Parañaque na mahigpit nating ipinapatupad yung drinking in public, half naked at saka itong pag-rescue natin sa mga minors ay talagang ipagpatuloy natin to. Na-recover din ng mga otoridad sa operasyon ang 22 motorsiklong walang dokumento. Agad din namang pinalaya ang mga inaresto matapos bigyan ng warning. Tama naman ang ginawa nila. Alam din namin na bawal ang mag-inom ng ano. Ayon sa Parañaque Police, layo ng operasyon na Tampok sa pagdiriwang ng 30th Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet, ang matatamis at malalaking strawberries na isa sa pangunahing produkto ng probinsya. Tumitimbang ang isa sa mga malalaking strawberry ng nasa 50 grams bawat isa at may halin tulad na isang makopa ang laki nito. Iba't ibang variety ng strawberries rin ang binida sa kompetisyon, kaya ng Sweet Charlie Winter Dawn Strawberry Festival bilang na rin ng bagong variety na Hawaiian o kilala bilang King Berry. Bukod sa biggest strawberry competition, may patimpanak rin naman para sa pinakamatamis na strawberry sa nasabing festival. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalina sa kapwa. UNTVC News, may balita sa anumang panig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy Weekend!